Good morning po. I-refresh ko lang at i-recap ko lang yung title ni last week. Kasi ang series po natin ngayon ay Paniwalaan Mo. Paniwalaan natin. So last week po ay dinala kay ni Pastor James yung... Ano nga title noon, Pastor James? Naalala ba ninyo? Paniwalaan mo na ikaw ay santo. Okay? Kung hindi po ninyo narinig, pakinggan po muna ninyo para makita po ninyo yung patunay na talagang santo ka na. Kasi dalawa lang po ang distinction ng tao. It's either ikaw ay saint or sinner. Yun lang ang pagtingin. Kung tayo na kay Adan, nung ipanak tayo, by default, sinner tayo. Pero nung tayo ay pinanak sa second Adam, tayo ay naging saint. Kaya nga sumusulat si Pablo lagi sa mga banal na nasa Efeso, banal na nasa Corinto. So pinapakita niya na talagang ang identity natin ngayon ay santo na. Ang tanong, payag ka ba? Kumbinsido ka na ba 100% na ikaw ay banal na? Kasi identity mo yan, regardless ng, of course, magkakamali ka, madadapa ka, pero kahit kailan, hindi sinabi ni Apostol Pablo, ay, magiging identity mo ay minsan ay saint, minsan ay sinner. No, fix na po yun. Hindi mo na yon mapapalitan. Kasi nangyari po yun by second birth. Nung tayo ipinanganak na muli, tayo na born again. Tayo na regenerate. Tayo binigyan ng kapanganakang pangalawa, buhat sa itaas. Kaya nga, ang sabi doon, you must be born again. Kung gusto mong makita ang kaharian at ang Ama, you must be born again. Kaya dapat ito ang pinangangaral sa lahat ng mga relihiyon na dapat maipanganak na muli. So tayo naman ay naniniwala na tayo na ipanganak na muli sa ating espiritu. Kasi hindi na tayo pwedeng ipanganak na muli. Kagaya ng Nicodemo na nagtatanong, pwede ba akong pumasok uli sa aking ina at pagkatapos ay ipapanganak na muli? So hindi na. Kaya ang new identity natin ay saint. Okay? Payag na ho ba kayo doon? Nakapag-rehearse na ba ho kayo? Kasi sabi ni Pastor James doon, kailangang i-rehearse mo. Pagising mo sa umaga, mag-rehearse ka na ikaw ay santo na yung identity mo. Wala na pong mangyayaring most holy. Hindi ka na magiging most holy, reverend, o kataas-taasan, kabanal-banalang dugo. Wala na. Pare-parehas po ang ating kabanalan at pagiging santong ginawa sa atin ng Panginoon. Tama ho ba yun? Pare-parehas tayong santo. Okay? Medyo hindi lamang bagay sa pangalan kasi yun nga, merong pinangalanan talaga na maganda ang pangalan. Saint Anthony, beri mo naman yan. Saint James, Saint Gerald, Saint Martin, Saint Bartolome. Idikit nyo sa pangalan nyo. Saint Rodel. Awkward na. Pero pinaniniwalaan kong ako'y banal na dahil sa ginawa ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ang gumawa ng pagiging santo at banal natin. Sa ibang relihiyon, ang gumagawa ng pagiging santo ay tao. Dinideklara nila ito sa pamamagitan ng merito ng kanilang mga ginawa. Pero tayo, ang merito natin ay ang tinapos na gawa ni Kristo. Sino mas magaling magdeklara ng pagiging santo o banal? Ang tao o ang Diyos? O tingnan nyo sa unang Korinto 6:11 para mapatunayan natin. Subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan. Pinatawad na, hindi pa. Pinatawad na. At ginawa na kayong banal ng Diyos o santo ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan dahil nino? Ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Kaya ikaw ay talagang banal na. Kasi ikaw ay ginawang banal. Bakit? Pinawalang sala ka. At yung tatlo, kasama mo na ang Diyos ngayon. At yun po ang ating topic ngayon. Kaya binabati ko po muli ang mga banal na nasa alangilan, ang mga santo. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon naman po ang series natin na paniwalaan natin ay, ang title po ay sabay-sabay natin basahin,
kasama natin ang Diyos. Mahalaga ho bang malaman natin na kasama natin ang Diyos? Mahalaga bang malaman at ma-establish natin na kasama natin ang Diyos at hindi na tayo iiwan ni pababayaan man? Kasi may pagkakataon na para bagang malayo ang Panginoon sa iyo. Naturuan tayo na kailangan mo pang kumanta ng narito kami, nagpapakumbaba. Yung kantang ganon, pero tinutula ko. Nagsusumamo at paging dapatin mong ang aming buhay ay maging banal mong tahanan. Tanong, hindi pa ba naging banal mong tahanan? Hindi pa ba nakatira sa iyo ang Diyos? Kasi pag hindi mo na-realize o hindi mo pinaniwalaan na kasama natin ang Diyos, gagawa ka ng hakbang, ng mga paraan para laging makatira sa iyo ang Diyos. Para malaman mo yung presensya ng Diyos na nasa iyong piling, gagawa ka ng paraan. Kaya tayo dati, ang dami nating pamamaraan. Sawang-sawa tayo. Ang daming revival, ang daming recollection, ang daming contemplasyon, ang daming ang daming EGR. Madami tayong ginagawang hakbang, madami tayong pamamanata, marami tayong paglakad, marami tayong bundok na pinuntahan, marami tayong paradang sinalihan, nagbuhat pa nga tayo ng mga andas para lamang malaman natin na malapit na tayo sa Panginoon. Pero pag nalaman mo na kasama natin ang Diyos at ang Diyos ay hindi tumitirang parang apartment lang na may bahagi sa iyong buhay na hindi titirhan dahil hindi ka karapat-dapat, mahihinto ang iyong mga maling paniniwala na ang Diyos ay lumalayo at nawawala at kailangan mo pang awitan ng awitan para mapabalik ulit. Pag nalaman mong kasama natin ang Diyos 24/7 at sa lahat ng bahagi ng buhay mo hindi ka iwan, abay, matibay ho yan. Matibay ho yan. At makikita ho natin yan sa ating pag-aaral. Hindi ka nakakanta ng mga pagsusumamo patungkol sa paglapit ng Diyos sa iyo kasi ginawa ka ng banal na tahanan ng Diyos, nakatira na sa iyo permanente at hindi temporaryo. Hindi apartment ang tingin sa iyo ng Diyos na pag may mabuti kang ginawa, ay welcome ako dyan. Pero pag pangit ang ginawa mo at hindi pa nababago, aalis muna siya. Aalis muna ang Holy Spirit, babay muna, para siyang kalapate na lumilipad, babay muna. Pag hindi mo ako kinantahan, hindi ako babalik. Abay, parang yung, di ba, kalapate, pag pinababalik mo, pinapalakpakan. Parang ginawang literal na ang kalapate ng Holy Spirit ay literal na kalapate na pag winitwitan mo at saka pinainan mo ng iyong mabubuting gawa, ay babalik siya. Magandang balita, hindi na po siya aalis. Sa ayaw mo at sa gusto, ayaw na niyang umalis. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kasama natin ang Diyos. Kaya pag nalaman mo na kasama natin ang Diyos, hindi mo na parang hinihigit ang Diyos na lumapit sa iyo. Hindi mo na pinipilipit ang kamay ng Diyos na mapalapit pa sa iyo ng malapit na malapit sapagkat kayo ay isa na ng ating Panginoon. Hindi ka na magsasabing, sana'y madinig man lamang ako ng Diyos. Di ba't ganun ang mga panalangin natin nung una? Sana madinig ako ng Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Di ba't ganyan yung mga kanta na naririnig natin? Nagpapahinga pa ba ang Diyos? Ganyan ang mga kanta natin na parang napakalayo ng Diyos. Sabi doon, God's presence is not something we create by our efforts. Hindi mo mapapalapit ang Diyos. Kung talagang lalapit ang Diyos, lalapit ang Diyos. At kaya naman lumalapit ang Diyos dahil may tinapos si Kristo doon. Inalis niya ang hadlang ang mga balakid para hindi tayo makalapit, kundi tayo ngayon ay makalalapit na sa trono ng biyaya. At siya mismo ang gumawa ng paraan para makalapit. So makikita ho natin dito, hindi natin kailangan ng mga ritual, hindi kailangan ng mga formula para mapalapit po ang Diyos. Kasi ganyan ho ang nangyari sa Old Testament. Kung matatandaan nyo, doon sa panahon ni Elias, may 450 propeta ni Baal na sinasabi doon na mag-aalay tayo kung sino yung tunay na Diyos. Doon sa unang kordero, doon inialay, sabi, kung talagang tunay ang Diyos nyo, sabi ni Elias doon sa mga propeta ni Baal, hayaan yung masupok o magpadala ng apoy ang iyong Diyos. Diyan. Mapapatunayan natin kung magpapadala siya ng apoy
Dumating ang umaga, dumating ang tanghali, hindi dumating ang apoy na buhat sa Diyos, buhat sa kay Baal. Kaya sabi ni Elias, biniro, o ang tawag doon, nilibak. Sabi, lakas-lakasan naman ninyo wika ang tinig. Baka natutulog pa ang Diyos nyo, baka may ginagawa pa, baka nasa palikuran. So ganun ang ginawa. At ang ginawa ng mga propeta ni Baal ay nagkudlit pa o naghiwa ng kanilang mga, nagpadugo para lalo silang mapansin at kaawaan at mapakinggan sila ni Baal. Pero anong nangyari? Alam naman natin ang istorya sa unang hari, chapter 18. Dumating ba yung apoy na buhat sa Diyos? Hindi. Pero itong si Elias, nung makita niya na hindi dumating, sabi niya, buhusan niyo ng tubig. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, binuhusan ng tubig para pag dumating yung talagang apoy, ay talagang makita nilang dumating yung apoy ng Panginoon. Alam niyo, nasupok. Kasama nung mga nakapaligid na parang baha. Yung tubig, supok. Sunog. Ganon katindi ang Diyos. Bakit? Hindi naman kailangan ng ritual pagkasama mo ang Diyos Hindi mo kailangan kudlitan ang iyong hindi mo kailangan pasakitan ng katawan mo para ikaw ay madinig ng Diyos. Nakagaya ng ating napapanood, pag malapit na ang Semana Santa na kailangan mong magkudlit, magsugat ng likod para ikaw ay pakinggan. Umupo ka at tumawag ka sa Diyos. Kausapin mo ang Diyos personally sapagkat kasama mo ang Diyos at hindi siya nawawala. Kaganda nga ng kanta natin, yung Miracle Working God. Kumikilos siya sa mga panahong akala mo hindi naman talaga kumikilos. Meron siyang hinuhubog sa iyo, meron ding hinuhubog sa future mo na hindi mo naman alam. Pero pag naririyan na, nakaprepare na, nakahanda na, mag-glorify mo ang Panginoon. Ganyan ang Panginoon pag kumikilos. Kamangha-mangha, kahanga-hanga, kagilagilalas, na alam mong siya lamang ang makagagawa ng mga instances, mga circumstances na, bakit naging favorable yung mga bagay na yon? Nakukuha ninyo na bakit nangyari yung mga bagay na yun? Iba naman ang ginawa ko pero yung outcome, iba pa rin. Yun ang gawa ng Diyos. Yun yung miracle working God natin. Tingnan natin kung nais ba talaga ng Diyos na makasama itong mga anak niya. Kung talaga bang ninanais niya na laging siya ay ka-fellowship o kapiling ng kanyang mga anak. Sa simula pa lang kasi, sa una pa lang, nais na talaga ng Diyos na makasama niya ang kanyang mga anak. Amen? Makikita ho natin yan doon sa paglikha kay Adan at saka kay Eva. Bakit? Sabi sa Genesis 3:8, nang dapit hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. So nung nilikha si Adan at si Eva, naroon ang pakikipagtipan, pakikipag-fellowship ng Panginoon sa mga tao. Dito lang sa panahong ito ay nagkasala na si Adan at si Eva. Kaya sila ay nagtago sa Diyos kasi nahihiya sila dahil sila ay hubad. Kaya sabi ng Diyos, sino namang nagsabi sa iyo na kayo ay hubad? Kaya hindi ang Diyos ang naging sanhi para hindi magkasama ang tao at ang Diyos. Ano naging sanhi? Yung kasalanang nagawa ni Adan at ni Eva. Lumayo ang tao, hindi ang Diyos ang lumayo. May kita ho natin dito na ang Diyos ang lumalapit pero ang tao ang lumayo. Di ba't ganun naman tayo dati nung panahon na tayo makasalanan? The more na ihain ka sa mag-church, huwag na. Hindi, sama ka para mabawasan ang sungay mo. Di ba ganon? Mabawasan ng para bumait-bait ka. Ay hindi, napaka makasalanan ko. Tao ang lumalayo. Pero ang Diyos laging available. Lagi siyang willing na makasama ka, magbalik loob ka sa Kanya, magbigay ka ng panahon at pagkakataon sa Kanya. So nakita natin, since the beginning, may fellowship na ang tao. Kaya lamang, yun ang sad to say, nagkameron ng paghihiwalay kasi nga, hinahanap ng Diyos ang mga tao, pero sila ay naging makasalanan. Pero hindi nahinto ang Diyos. Gumawa siya ng paraan para mapalapit muli sa mga Israelita. Tingnan natin kung paano ninais niya na laging makasama itong mga Israelita. Itong mga, nung sila'y nandun pa sa Ehipto.
Anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ng Diyos? Nung sila ay iniluwas o iniagwas, yan, o iniligtas doon sa Ehipto, abay pinadalhan sila ng pillar of clouds. Hindi na masyadong literal o hindi na masyadong incarnated yung pagka-presence ng Panginoon. Pero sa pamamagitan ng pillar of clouds and pillar of fire, ipinaranas ng Diyos na kasama ng mga Israelita habang naglalakbay. Ilang taon? 40 taon naglalakbay. Ni minsan, hindi nag-fail yung pillar of clouds and pillar of fire. Anong ibig sabihin niyang pillar of clouds at saka yung pillar of fire? Yan ay nagsisimbolo ng kanyang permanenteng presensya habang sila'y naglalakbay. Naroon ang presensya nila, naroon ang proteksyon ng Diyos, naroon yung guidance niya sa kanyang bayan. Hindi nila pinabayaan, nagre-represent yan ng katapatan ng Diyos sa kanyang tipan sa Israel. May tipanan Kaya kung paano naging tapat ang Panginoon, nagpadala siya ng pillar of clouds. Bakit? Pag yung pillar of clouds, kapag mainit, ba sa disyerto, ewan ko kung mabuhay ang tao na maglakbay, hindi lamang naman 1 linggo, hindi lang 1 taon, 40 taon na naglalakbay, subukan mo na walang lilim at direktang sikat ng araw. Dito na nga lang sa Pilipinas, sobra na. Ayaw na nating magpainit na masyado kasi itim pa, madadagdagan pa tayo ng itim. Wala nang paglalagyan ng itim natin. Pero itong proteksyon ng ating Panginoon, sabi doon, yung katapatan niya sa mga Israelita, yung presence niya, nakasama ng Diyos ang mga Israelita, hindi nag-fail. Hindi minsan hindi nag-fail yung pillar of clouds at saka yung pillar of fire. Kaya every time na sabihin ng pillar of clouds, hinto muna tayo. Hihinto ang mga Israelita. Bibigyan sila ng pillar of clouds. Pag-araw, pillar of clouds, tayo na, sasabihin noon. May guidance, lalakad na yung pillar of clouds, guided yung mga, ganun katindi po, yung presensya o pagsama ng Panginoon. Kaya ngayon, meron din naman tayo ngayon na naggagabay sa atin, hindi tayo iniiwan din, hindi tayo pinabayaan. Ano yun? Ang Holy Spirit. May nagsasabi na naman sa atin sa kaloob-looban kung ano yung mga dapat natin. Hinto, huwag mong gagawin yan. Tapos gawin mo yan. Tama ho ba yun? May Holy Spirit ngayon, may GPS. Kung paano yung may GPS, ngayon may GPS din. We are guided by the presence of the Spirit. Di ba't GPS din yun? Kung nasa saan yung pillar of clouds, nandoon din sila. At hindi lamang yon, hindi lamang sila ginagabayan, gabi at araw, pinapakain pa rin sila ng Panginoon. For 40 years na wala silang trabaho, wala silang pagtatanim, wala silang resources na pwedeng wala. Disyerto nga Anong makakain mo doon? Pinadalhan sila ng mana. Pinadalhan sila dahil sila ay hindi makapagtrabaho. Alam ba niyo yung mana na yon? Yun ay parang small flakes na parang coriander na manamis-namis. Hindi ko naman nalasahan. Pero yun ang distinction noon. So, sa langit pala, ang pinakamalaking factory ng skyflakes, Kasi yun ang muna nagmula. Doon nagmula ang flakes. Kaya skyflakes, po. So, tingnan din natin si Joshua. Sabi dito ni Moses kay Joshua sa Deuteronomy 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat, sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Pansinin niyo yung salitang yon ni Moses kay Joshua, dahil yan, tatawid yan sa New Testament mamaya, na pag-aaralan natin kung paanong the same na pangako ni Moses kay Joshua ay nangyari at natupad. Ganun din sa bagong tipan. Lalo na pinagtibay ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So may kita natin yan. Tingnan, sabi doon, magpatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat, simple lang naman, sasamahan kayo ni Yahweh. Sasamahan
kayo ni Yahweh. Saan nagmumula ang tatag at lakas ng loob ni Joshua? Doon sa pangako na huwag kang matakot sapagkat sasamahan ka ni Yahweh. Kasi si Moses dito medyo matanda na eh. At siya ang si Joshua ang mamumuno sa Israel. Sabi, huwag magpatatag ka. Lakasan ninyo ang inyong loob dahil kung si Yahweh, sabi doon, ay sasamahan kayo at hindi kayo iiwan ni pababayaan. Saan humugot ng lakas at tapang si Joshua? Doon sa pangakong yun. At hindi lamang doon sa pangakong yun, doon sa nakita niyang testimony na sinasabi ni Moses. Nakita niya yung ginawang pagsama ng Diyos kung paano ang mga madaming himala ang ginawa doon. May 10 salot na ginawa, nakita niya kung paano naglakbay, kung paano nag-provide ng Panginoon. Si Joshua ay kumuha sa pangako at saka doon sa eksperyensya, sa patotoo ni Moses na ganun pag sumama ang Diyos. Ganun katindi pag sinamahan ka ng Diyos. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya doon po humuhugot at doon nagmumula ang lakas, ang tatag ni Joshua. Tayo naman ngayon sa bagong tipan, saan nagmumula ang ating pag-asa at tibay ng loob? Doon din sa pangakong yun. Doon din sa pangakong kasama natin ng Diyos at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya banggitin niya po natin, deklara nga po natin ito, kasama ko ang Diyos, hindi niya ako iiwan ni pababayaan man. Meron ka bang pinagdadaan ng mahihirap, kapatid? Kasama mo ang Diyos. Kung papaanong concern ka sa iyong mga worries at saka sa mga problema, mas concern yung kasama mo. Amen? Mas concern siya. Hindi lamang siya concern, maganda pa nito, may kakayanan siyang gumawa ng solusyon doon sa problema mo na hindi mo kayang masolusyonan. Kaya mo bang solusyonan ang problema ng Israelita na walang makain? Milyon ang pakakainin. Anong ipapakain mo sa disyerto? Buhangin? Bato? Sabi ni Moses, anong papakain natin dito? Anong iinumin? Disyerto, may tubig. Kahit sa bato, gumawa ang Panginoon ng himala. Amen? Nakita natin. Bakit? Kasama nila ang Diyos. Anong mahirap sa Diyos na hindi niya kayang gawin? Mahirap sa tao pero posible sa Diyos. So makikita natin dyan na kasama natin ng Diyos at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Anong pinoproblema mo ngayon? Sakit, karamdaman, financial? Makikita pa ho natin dito miyamya ng konti kung gaano kalaki ang ating Diyos at kung sino yung Diyos na kasama mo. Amen? Sabi dito, sa letter D, tingnan natin, nagnanais talaga ang Diyos na makasama tayo kasi pinadala niya si Jesus. Anong sabi sa Mateo 1:23? Tingnan ninyo, mag-iilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. Lumalapit na po tayo sa bagong tipan ng biyaya, pero ito, si Jesus ay ipinanak during that time ng law, pero ang sabi doon, narito na si Jesus, na ating makakasama. Ang sabi doon, itatawagin itong Emmanuel, sapagkat ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. Doon sa Israel, temporaryo ang pagpisan at pakikisama ng Diyos. Kaya nga si David ay kumakanta doon na huwag mong alisin ang iyong espiritong banal na kinakanta natin sa bagong tipan na hindi naman nararapat. Kasi sa permanenteng paninirahan ng Diyos, kailanman ay hindi na madidepart ang Holy Spirit sa iyo. Pwede mong kantahin niya kung ikaw ay taga-Old Testament, pero kung ikaw ay nasa New Testament na, sabi doon, kasama natin ang Diyos. Hindi mo pwedeng kantahin yung kinakanta ni David na, create in me a clean heart and renew the right spirit in me. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit away from me. Hindi. Doon, sa panahon nila, ng Old Testament, temporaryo. Temporaryo ang paninirahan, pero sa banal, sa kapanahonan ng bagong tipan, makikita natin dito, ang kahulugan ng pangalan ng Panginoong Hesus ay
kasama natin ng Diyos. At may pangako siya sa Mateo 28:20. Anong pangako niya sa mga alagad na mananampalataya? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo. Kailan? Hanggang saan? Hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggang kailan ang pagsama ng Diyos sa mga mananampalataya? Hanggang sa katapusan ng panahon. Maganda ho pang balita yon? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa gusto mo at sa gusto mo, hindi siya aalis sa'yo. Kasi nangako siya eh. Wala siyang pakialam sa gagawin mo, ang pakialam ng Diyos ay yung pangako niya. Mas matimbang ang pangako ng Diyos kaysa gagawin mo. At alam naman natin na ang tao, sabi nga, dito sa mundong ito ay maraming troubles, maraming problema, pwede kang madapa, pwede kang mapainan. Hindi kaysa Kristiyano, ikaw ay magiging santo sa iyong mga gawa. Santo ka sa iyong espiritu, sa iyong identity. Pero yung ikaw ay lagi nang kasama ng mga makasalanan, kaya sabi doon, huwag kang laging nakikisama sa mga di mananampalataya. Kasi kahit basang bunot, pag napadikit sa apoy, nasusunog din at nag-aapoy. Kaya beware ka. Beware din sa mga kasama, sabi doon, kasi ang masamang kasama ay sumisira ng magandang reputasyon o katwiran. Juan 14:16 and 17, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya, sabi ni Jesus, ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo hanggang kailan? Magpakailanman. So kasama mo ang Holy Spirit, ang tagapagtanggol, magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita at hindi rin nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Bakit nangyari ang pananatili at pagiging kasama ng Diyos? Nanalangin kasi si Kristo. At dininig naman ng Ama si Kristo. Kaya yung pananatili ng Holy Spirit, bunga ng panalangin ni Kristo para sa atin. Kaya sabi doon, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan ng isang... Nasaan ka dito sa equation na ito? You are just merely a recipient ng Holy Spirit. Tumatanggap ka lang. Kaya huwag mo nang itaboy o huwag mo nang payapayan ng Espiritu Santo. Permanente siyang nananatili doon. Sabi doon, bibigyan kayo ng tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Doon sa last verse, makikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Pag sinabi bang mananatili, mananatili. Pag sinabi bang mananatili, aalis pa? Hindi na eh. Wala nang, wag ka na maglagay ng kondisyon. Dati yon, nung hindi pa tayo sabi ko nga, napakapalad ng mga Kristiyanong nakarinig ng purong-purong mensahe ng biyaya. Hindi kayo nakaranas ng hirap na dinanas namin na kami Kristiyano na. Halos palakarin pa kami ng paluhod para maging qualified na Kristiyano. Mamanduhan ka ng lahat ng steps and procedures para ikaw ay manatiling banal. Para marinig ang iyong panalangin, dapat minimum 1 hour. Diyos ko po. Talagang mapapadiyos ko po. Pag naputol mo yung prayer chain ring, ay talagang para kang demonyo. Pero may tumulog ka doon sa don't watch. Duty mo yun. Tapos sisisihin ka, kaya nagkalindol, kapatid, gawa mo. Grabing condemnation. Mapalad po tayo ngayon dahil tayo nakakarinig ng mensaheng ganito. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Puro, walang halo. Biblical talaga nagsasabi nito na siya lamang ang, sabi doon, siya ay mananatili. Tingnan naman natin sa bagong tipan ng biyaya kung paano tayo pinipisanan o kasama natin nando. Sabi doon sa Hebrews 13:5 and 6, your conduct must be free from the love of money, and you must be content with what you have. For he said, I will never leave you, and I will never abandon you. Verse 6, so we can say with confidence, the Lord is my helper, and I will not be afraid. And what can man do to me? Nakita ho ba niyo yung pangako sa
verse 5, na the same sa pangako doon sa Old Testament, na I will never leave you nor forsake you. Sabi kay Joshua ni Moses, hindi kayo iwanan at pababayaan ng ating Diyos na yan. The same promises na naririto ngayon, yun din yung quotation, doon galing. Sabi doon, your conduct must be free from the love of money. Ito ang matindi ngayon, yung love of money na to. Kasi ito ang kinahuhumalingan ngayon ng mga tao, yung love of money. At isa sa pinakakayamanang hindi nakukuha yung being content. Sabi doon, and you must be, pag sinabing must, hindi ito optional na sasabihin mo, medyo kailangan mong maging You must be content. Sabihin mo, kailangan kang maging kontento. Saan? With what you have. Anong meron ka na ngayon sa iyo, kapatid? Ito man ay spiritual o ito man ay financial o lahat ng mga bagay, be content with what you have. Hindi ka magiging kontento kung may ninanais ka pa sa banda-banda roon. Sasabihin mo, magiging kontento ako pag ako'y meron ng palasyo. Pag ako'y may mansion sa Forbes Park. Hindi ka magiging kontento pag may tinitingnan pa. Sabi doon, be content with what you have. Sabi doon, for he said, I will never leave you and I will never abandon you. Yung bang pera, pangangailangan ba yon? Yes, pero saan sinabi itong pangangailangan ito? Sa lahat ng iyong pangangailangan physically. The same promises na nangangailangan ng lakas physically si Joshua at saka yung pagpapakain, the same. Parehas. Sa mundong ito, kailangan mo ng pera. Pero sabihin mo, huwag kang magiging mukhang pera. Kasi love of money. Kasi sabi doon sa 1 Timoteo 6:10, marami ikang mananampalataya ang nahiwalay na o lumayo na sa pananampalataya kasi nagnanais yumaman. At sa pagnanais na yumaman, napuno na ng pighati. Tanong, totoo ba yon na sa pagnanais na yumaman, napupuno ng pighati? Totoo Kasi walang kakontentuhan Sa halip na ikay makasimba sa araw ng linggo, hindi ka na makakasimba. Magpapakayaman muna ako. Yung mga kaibigan at saka mahal mo sa buhay, isasali mo sa pyramiding at saka sa downline. Bakit? Gusto mong yumaman. Kaya lahat ng iyong kamag-anak galit sa iyo at gusto ka pang ihabla. Meron akong ganyang kamag-anak, ipinasasali ako. Mag-invest lang daw ako ng 3,000, ang babalik sa akin 6,000. Ang galing naman! Pag hindi ka panipaniwala, magduda, mag-isip. Yung ng bangko hindi makapagbigay ng ganong kataas na interest. Tapos sasabihin, in 45 days, babalik agad ang iyong puhunan. Ay, magduda ka na. Be content with what you have. Ano bang meron ka na sa inyo? Meron ka na bang sapatos? Meron ka na bang damit na nasusuot? Meron ka na bang pagkain na nakakain everyday? O baka nga hindi everyday yung pagkain mo sa bahay, baka yun pang isang linggo Kasi marami naka-store sa iyong malaking frigidaire. Napapanis na, yung expiration, lumalampas na. Alam niyo, ang pinakakayamanang hindi mauubos yung contentment. Amen? At yung isa sa mga bagay na hindi masasatisfy mo, yung men's desire mo. Laging may bago. Nakita ko sa news, pipila para lang makabili ng iPhone, yung latest? iPhone 17? Hindi kayo updated sa iPhone. Praise God, hindi kayo hindi kayo. Si Pastor, nakakipad pa yan. Be content. Alam nyo, pag nakontento tayo, magiging masaya tayo. Kasi yun ang pangako ng Panginoon I will never leave you, nor forsake you. Tingnan mong gumawa ang Panginoon. Magpakasaya ka sa Panginoon, tingnan mo kung paano gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen?
Excited na ba kayo sa gagawin sa atin ng Panginoon? Sabi sa Amplified Bible, so we take comfort and are encouraged and confidently say, sabi nga, confident ako. The Lord is my helper. Saan? In time of need. I will not be afraid, and what will man do to me? Matibay ho bang testimonya na the Lord is my helper? Sa Tagalog ay, ang kasama ko ay ang Diyos. Ang katulong ko ay ang Diyos. Saan? Sa bawat pangangailangan mo. May Diyos na tutulong sa atin. And I will not be afraid, and what will man do to me? Alam niyo po, pag may pangangailangan tayo, halimbawa, nagkasakit yung ating kamag-anak, kailangan mo ng dugo. Saan ka pumupunta? Sa Red Cross. Tama ba? Punta ka doon ng ang dami ko nang na-donate ng dugo Hindi ba pwedeng previous na yung dugong yan? Hindi pwede. Bibili ka pa rin. Dinonate mo nga yan Merong establishment para sa dugo na pupuntahan ka. Tama? Yun ay Red Cross. Pag walang dugo dyan sa Batangas City, saan ang sunod niyong pupuntahan? Sa Lipa. Pagkatapos, pag wala pa dyan, sa Laguna. Dyan, maraming dugo. Sa pa maraming dugo? Sa Manila. So, noong lumindol, doon sa Cebu, meron ding ginawang tent city doon. Bakit? Para in time of need, doon sila pupunta. Doon nila dadalhin yung tulong nila, tubig, etc. Lahat ng tubig. Meron silang ginagawa mga establishment para may mga pangangailangan, doon sila pupunta. Alam niyo, Diyos gumawa din ng establishment. Gumawa siya ng throne of grace Gumawa siya ng throne of grace. In the moment na kailangan mo ng tulong, sabi doon, in time of need, meron kang pupuntaan. Hindi ka matatakot. Meron tutulong sa iyo. Sabi sa Hebreo 4:16, sabi doon, huwag tayong mag-atubiling lumapit. Saan? Sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Yung kanina, in time of need, tinagalog lang. Kailangan mong lumapit, huwag ka nang mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ang tao po kasi lagi may pangangailangan. Tama ho yun? Lagi kang may pangangailangan na kakaiba sa araw na ito. Meron kang pangangailangan na mas mura sa araw na ito pero mas mahal bukas. Hindi pare-parehas. Pero sabi doon, in time of need, pwede kang lumapit sa Panginoon. Problema man yan o anumang mga pagsubok o anumang mahihirap na bagay. Kasi ito galing doon sa mahihirap, doon sa pangako, doon sa Ehipto. Kung papaanong lalakad sila ng 40 taon, iingatan sila sa mga ahas, sa lahat ng mga ulupong, sa lahat ng mga scorpion, sa lahat ng mga unbelief na ginagawa, sa lahat ng paninira ng tao, sa lahat ng mga unfaithfulness. Lahat po ito doon nagmula. Kaya makikita ho natin ang katapatan ng Diyos. Sabi doon, huwag kayong mag-atubiling lumapit kasi may pangangailangan kayo. Naggawa na siya ng trono ng biyaya, parang Red Cross. Pag may kailangan mo ng dugo, saan ka pupunta? Sa Red Cross. Pag kailangan mo ng tubig, halimbawa wala ka ng bahay, kawawa yung mga nalindol. Hindi makabalik ng bahay kasi may mga crack na yung bahay nila. Tapos may mga aftershock pa. Kaya may tent city para ipapadala doon ng tulong. Buti na lang, nagpadala din ng tulong ang Panginoon, yung throne of grace. Hindi siya throne of judgment, siya ay throne of grace. Biyaya. Pag sinabing biyaya, binibigay ng walang bayad. Walang merito ka para matanggap ito. Lahat ay merito ni Jesus. Lahat ay kaloob, kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Kaya ikaw ba'y mag-aatubili pa na lumapit sa trono ng biyaya? Ito yung pinagpagala ng ating Panginoong Yesus. Huwag na. Sabi, huwag kayo mag-atubili. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang mag-atubili. May pangangailangan ka ba ngayon? Huwag ka nang mag-atubili. Meron ka bang babayarang utang? Huwag ka nang mag-atubili. Lumapit ka para may pambayad ng utang.
Di ba, ninanayos naman ng Diyos na tayo makalaya sa utang. Pinag-aralan na natin yan sa financial management na pinag-aralan natin. So, lapit na para ikaw ay makahingi o makamta ng habag at kalinga sa panahon ng ating mga pangakailangan. So, nakita natin mula sa simula hanggang sa New Testament, nais ng Diyos na lagi niya tayong makasama. Ang tanong, nais mo bang siya ay laging kasama? Amen. Sa ayaw mo at sa gusto, talaga sasama siya. Wala nang balikan kasi siya ang nangako at nag-provide ng pangakong ito. Ano naman ang bunga pag pinaniwalaan natin na kasama natin ng Diyos? Ito maganda. Ano ang bunga pag pinaniwalaan natin na kasama natin ng Diyos? Abay, may katiyakan ka. May katiyakan ka sa tulong ng Diyos. Meron kang kumpiyansa na tutulungan ka ng Diyos. Kaya nga huwag kang mag-atubili. Ikaw na lang ang iniintay sa tulong ng Diyos. Pagdating, tiyak na ang tulong ng Diyos. Lapitan mo na. Huwag ka nang sumideline kung saan ka papupunta ng paghingi ng tulong. Minsan ginagawa nating panghuling resources ang ating Panginoon, paghingi ng tulong. Nalapitan ng lahat bago pag hindi na talaga kaya, saka pa pupunta sa ating Panginoon. Pag-pray mo nga ako, Pastor. Pag-pray mo, saka palalapit. Hindi po. Every time na may pangangailangan, meron kang kumpiyansa ng pwedeng malapitan at yan ay ang Diyos. Bakit? Santo ka na. Okay? Kasama mo na ang Diyos, kaya pwede kang lumapit sa Kanya. Pwede kang mag-declare ng kabutihan ng Diyos sa iyo dahil alam mong siya ay tapat at makapangyarihan. Tapat at may kakayanang makatulong sa atin. Sabi daw sa Hebreo 13 verse 6, kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Laging ganun, nasabi ang pangako ng Diyos. Buong tapang kong masasabi, ang Panginoon ang tumutulong, tutulong, at laging tutulong sa akin. Kaya hindi ako matatakot. May hinaharap ka ba? May kinakaharap ka bang mabibigat? Kagaya ni Joshua, no? Hirap naman pamunuan ito. Ang dami. Titigas ng ulo. Huwag kang mag-alala. Sabi doon, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Gaano man kabigat, gaano man kahirap ang gagawin mo, merong tutulong sa atin. Kaya hindi ka dapat matakot. Gawin mo na. Tutulungan ka ng Diyos. Kalooban niya ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Bakit mayroong katiyakan sa tulong ng Diyos? Kasi ang tao, minsan, mabilis ang isip. Kasi overthinking Overthinking. Ang tao, ang daming iniisip doon sa mga problema hindi pa naman problema. Kasi bukas pa Sa makalawa pa, sa isang taon pa, paano ika? Ang anak ko'y mag-aaral sa saan ako kukuha ng pera? Kailan ba mag-aaral yon? Sa 20 years ago? 20 years pa. Kasi di pa naipanganak Para bagang yung overthinking, iniisip mo, naggagawa ka ng mga problema na wala pa naman. Problem that doesn't exist. Pag ikaw sobrang bilis ng isipan, sobrang bilis mo ring mapagod physically. Pag ikaw ay lumalaki ng tiyan, sabi doon, kasi ang stress daw, nakakapagpalaki ng tiyan kasi bumababa ang kanyang stamina. Tapos tumataas yung kanyang stress cortisol na level na Tapos pag nababawasan na daw ang kilay, yan, sign din yan. Hindi ka makatulog sa gabi. Tapos cellphone ka ng cellphone, bawal pala yun. Hindi ka dapat mag-overthink. Hindi ka dapat mag-isip ng mga lampas pa doon. Kaya si Jesus lagi sinasabi niya, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa. Lagi sinabi, parehas din ng mga Israelita, huwag kang mabalisa. Sabihin mo nga dyan sa katabi mong numinipis na ang kulay, huwag kang mabalisa. Kasi yung pag-iisip mo na para bang walang tutulong sa iyo at ikaw lamang ang may kakayanan, yun ay mabigat Mabigat yun. Kasi ang stress, hindi naman yan nangyayari sa
Buhat sa labas eh. Ang stress galing sa iyong isip. Ano? Yung circumstances ng problema nariyan yan sa labas. Pero yung stress nasa sa iyo. Nasa iyong isipan. Kaya huwag kang magpa-stress. Huwag kang masyadong maging aligaga sa mga bagay na hindi naman nangyayari pa. Paano kung dumating yung the big one? Di ba? Uy, ano problema mo? Ano ka problema mo? Kung hindi ka naman tatamaan at saka ikaw ay mayroong the great one, palakpakan mo ng Panginoon. Para ka namang hindi, para ka namang hindi Kristiyano niya. Pati ikaw ay nakikano pa sa Facebook na, Huwag po tayong ma-stress, huwag tayong huwag niyong pahintuin yung isip niyo. Huwag mag-overthink. Sabi sa unang Pedro 5:7, sinasabi diyan, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Meron nakatira sa atin na sumakop ng buong buhay natin si Kristo, kasama natin ng Diyos. Kaya yung anxiety, pag tumira pa sa iyo, nag-i-squat lang yan. Kaya sabi ni Pedro, sabi ni John kay Peter, cast all your anxiety on Him. Hindi sa iyo, hindi para sa atin ang anxiety. Pwede ba sabihin mo, hindi para sa akin yung anxiety na yan? Sabi doon, ipagkatiwala mo kay Jesus ang iyong mga alalahanin. Pag sinabing alalahanin, lahat na yan. Whether yan ay mga kabalisahan, whether yan ay kalusugan, whether yan ay problema, burdens, asawa mo, hindi pala. Kung ano man ang stress mo, magja-jogging ako, sumama pa ang stress. Hindi, buti ang ating mga asawa, hindi stress. Amen? Sila ang katulong natin ng pag-aalis ng stress. Kaya sabi doon, may katiyakan tayo na pwede nating alisin yung anxiety na yan sapagkat nagmamalasakit si Kristo. Ayaw niya na tayo ay nagdadala ng load, nag-iisip ng mga bagay na hindi naman para sa atin. Kasama na dyan ang mga alalahanin, pagtaas ng presyo ng bilihin, pangungurakot ng mga planchado ang damit, pangungurakot ng mga nag-aral naman ng matino. Kasi pinag-aaralan natin kahit gaano kataas ang pag-aaral mo, hindi ka magiging matino kung wala si Kristo sa iyong buhay, kung hindi mo makilala ang Diyos. Kasi yun nga, ang men's desire is insatiable. Hindi ka masasatisfy nito. Para kang butas na nilalagyan ng pera. Miri mo bilyon. Sabi doon, pag binuhat mo, 1 toneladang pera. 1 toneladang pera. Kailangan mo ng maraming sasakyan para mabuhat yan. Nanakawin para sa Pilipino. Tayo ba, again, sabi doon sabi doon sa concern natin ipag-pray ba ka mga yan, kahit nangungurakot. Sabi po doon sa ating mga snippet, doon sa ating mga video na ginagawa. Bakit? Nung bang panahon ng Romans, hindi lamang buwis ang ninanakaw. Pati yung kanilang bahay at ari-arian ninanakaw. And yet, sabi, ipanalangin nyo yung mga namumulong yan. Hindi pa nga ninanakaw ang bahay, hindi pa nga pinapatay yung inyong mga anak at mga asawa doon sa sinabing ipanalangin ninyo yung mga namumuno pinatay kinukuha yung lahat ng kanilang possession Kaya ipanalangin po natin sapagkat ang hindi kaya ng ating mga kamay, kaya ng kamay ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Maraming umangawa, pero tayo umaasa sa gawa ng ating Panginoon. At naniniwala tayo na malaki ang mangyayari sa Pilipinas. Ang Amerika naman po ay napakatagal ng nasyon. Tayo naman babago pala ang nagiging nasyon. Kung sa buwan bagay, tayo ay nagbibinata at nagdadalaga pa lang. Kaya maraming nanliligaw ng mga makukulit. Ang mga matatanda na mga yan, mga matandang nasyon na yan, mga Europe, kaya sila well-organized na. Tayo na may nagsisimula pa lang. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat may ginagawa ang Diyos sa bansang Pilipinas. Amen? Hindi humaiksi ang kamay ng Diyos para tayo ay tulungan at abutin. So nakita natin, huwag mag-alala.
May tumutulong may helper. Sino yun? Kasama mo ang Diyos. Pag kasama mo ang Diyos, anything na posible, na mahirap sa tao, posible sa Diyos. Ano pa yung una nating na bunga ng pinaniniwalaan pagkasama natin ng Diyos? Ay tiyak ang tulong ko dyan Pangalawa, yung takot mo, mapapagtagumpayan. Mapapagtagumpayan mo sapagkat sabi doon, normal lang naman ang ikaw ay natatakot. Normal lang na ikaw ay pag nakarinig ng balita ay agad-agad ay tirik ang iyong balahibo. Normal lang na ikaw ay makaramdam ng mga kalungkutan. Normal po yan. Sa isang tao na nabubuhay, pag ikaw may nabalitaan, nagkakameron ka ng takot. Pero pag kasama mo ang Diyos, alam mong kasama mo ang Diyos, ang takot ay mapapagtagumpayan. Nung mga bata pa ho tayo, iba't ibang takot natin. Tama? Ang mga bata nung una, takot sa mamumugot. Alam niyo yung mamumugot kung bakit nauso yun? Ilalagay daw po yun sa tulay, yung dugo noong para tumibay ang tulay. So, kukunin yung bata, pupugutan ng ulo. Pero doon sa aming barangay, wala namang nawawala. Pero laging summer, kung kailan maglalaro ang mga bata, tandaan nyo pag maglalaro ang mga bata, saka nalabas ang mamumugot. Siguro, panakot lang yan ang ating mga magulang noon. Nung bata pa tayo, takot na takot ka. Tama, kailangan mo nang may makakasama. Amen? Pag magpapabakuna ka, ay may bakunahan doon. Inay, samahan niyo ako. Ewan ko sa inyo kung kayo ay nagpasama sa inyong mga meron ka nung bata na kinatatakutan na lagi mong gustong kasama yung taong yun. Laging gusto mong makasama. Pag kasama mo siya, lumalakas ang loob mo. Di ba? Magpapabunot ng ngipin. Talagang hindi, baka mahimatay ako pag ako'y nagpabunot ng ngipin. Kaya sasamahan mo ako. Nung bata pa. Pero ngayon, nakakapagpabunot na ba kayo ng ngipin? Nagpapasama pa rin. Kasi baka mahilo pag naglalakad. Meron kasing takot sa dugo pag bata pa, pag nakakita ng dugo, parang nalalambot na ganun. May mga takot tayo na para bagang pag may kasama naman tayo, lumalakas ang loob natin. Meron tayong magulang na masasandigan. May magulang kaagad na mahihila. Inay, samahan nga niyo ako, magsisiyar. Magkakasilyas lang ako. Nung una naman, di ba, naikuwento ko na sa inyo ang kasilyas. Nando, sa malayo kasi mga ngamoy, pag malapit sa bahay, komunales pa. Inay, samahan niyo ko, hating gabi. Wala namang ilaw. Siya, buhay ang Simbu, buhay ang Kulman, at tayo sasamahan kita. Bakit? Baka pag may ahas na nakaganon, matuklaw ka. Ilalim ng kawayanan. Pero tumitibay ka pag may kasama. At hindi lamang yon, walang ahas, kung mahulog ka doon. May kwento dito na nahulog daw sa gato na pala yung kawayanan na tinutuntungan. Alam niyo yon, yung lugar na ganyan, yung kasilyas na ganon. Sa mga rich kid, sa mga binayayaang bata, hindi na nyo naranasan yan. Ang babango ng CR natin ngayon. Pwede kang matulog, kaya nga naging comfort room na Dala mo na ang cellphone, inaabot ka na ng 1 oras. Kasi comfort na comfort, subukan mong madalhin doon. Pag nahulog yan, yari ka na. Pinapakita mo dito, na pag may kasama ka, di ba, pag magsisiyar ang babae, samahan mo nga ako. Di ba? Lagi lang, pero pagdating naman doon, ano bang ginagawa? Hindi naman naihi yung isa. Tingnan mo ikampol mo, ayos gang tender care. Parang ganun lang naman Pero komportable ka kasi may kasama ka. How much more kung ang kasama mo ay ang Diyos. Amen? Kasi siya ang umaalis siya nag-aalis ng pawit. Tingnan nyo, Awit 11, 118, 6, 14 at saka 16. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa akin darating. Wow! Kapag itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Si Yahweh ang lakas ko at kapangyarihan.
Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating mga kaaway. Ang sarap po nun, ano? May mga takot, posibleng takot na mangyari, yung future, yung mga anak mo. Kaya ka naman natatakot kasi iniisip mo yung mga mahal mo sa buhay eh. Kaya nga lagi na sinasabi natin, sana wag muna akong kuhanin ng Panginoon. Bakit? Kasi nag-aaral pa yung aking mga anak. Natatakot ka sa future. Tanong, pababayaan ba ng Diyos yung mga anak mo pag namatay ka? Baka nga higit pa ang gagawin ng Diyos pag ikaw'y namatay. Makikita mo na sa langit, ganun palang ginawa ng Diyos, itong plano ko. Di ba? Kasi ang plano ng Diyos ay higit pang mataas kaysa plano ng tao. Ang ilimitado sa Diyos ay unlimited. Paano mangyayari yun? Kaya kung ikaw ay may pinag-aaral at gusto mo nang mamatay, pwede ka nang mamatay. Huwag kang matakot. Huwag mo sasabihin, baka walang huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang bahala sa iyong may iwan. Tama ba yun? Kasi hindi siya nagpapabaya. Kung paanong kasama mo ang Diyos, kasama din ang mga anak mo ang Diyos. Itong si Yahweh ang aking kasama at lagi kapiling, kaya't walang pagkatakot sa aking darating. Sabihin mo nga sa iyong sarili, hindi ako matatakot. Haharapin po natin bukas, mamaya, baka may haharapin kayong mga higante ng buhay nyo, pero huwag kang matatakot. Bakit? Kasama mo lagi, at siya lagi mong kapiling. Yan po ang kanyang pangako. Number 3, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan din naman na ating magagawa ang kanyang kalooban. Pilipos 4:12-13, naranasan, sabi ni Apostol Pablo, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ako man ay busog, o ako man ay gutom, ako man ay nananagana, ako man ay mahirap, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, ang presensya po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na magagawa natin ang kanyang kalooban o mga bagay na ninanais niyang tuparin. Alam nyo, isang mabuting bagay ang malaman natin, ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Ano sabi doon? Ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Siya ay omnipresent. Siya ay nasa lahat ng dako. Kasabay naman nito, ang kanyang pagiging alam ang lahat. Anong ibig sabihin noon? Siya ay omniscience. Alam niya ang lahat, pati yung iniisip, pati yung bilang ng buhok. At isa pang katangian ng Diyos ay ang pagiging makapangyarihan niya. Siya ay omnipotent. Pero ang malaman natin at paniwalaan na kasama natin ang Diyos, yung makapangyarihang omnipresence, omniscience, and all-knowing God, ay matindi na ho yun. Nakatitiyak ka na na maganda ang iyong kalalagyan at ikaw ay mapapangalagaan at mabibigyan niya ng magandang future. Pag nalaman natin, nakasama natin ang Diyos, na nangako na tayo di niya iiwan, ni pababayaan maaba, ay para ka nang si David, yung nagsalita sa awit 23 verse 4. Kahit yung pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ni David, ay anong sabi niya? Bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Sapagkat ikaw ay kasama ko. Ito na po ang pinakamataas na problema na pwedeng kaharapin ng isang nabubuhay na tao. Yung lumalakad ka sa libis ng kamatayan, yung mamamatay ka. Yung alam mong ikaw ay nasa panganib. Yung alam mong ikaw ay nasa distress na walang ibang tutulong sa iyo. Pero sabi ni David, bagamat ako'y lumalakad siya sa mga bagay na delikado, sa mga bagay na yan, ay wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Anong gagawin ng Diyos sa atin? Iingatan kita. Ikaw ang aking pastol. Ikaw ang mag-iingat at maghahawi ng daan para sa akin. Kaya sa Romans 8:31, sabi doon, if God is for us, who will be against us? Kaya ang takeaway natin,
Ito po yung kinuha ko sa ni Pastor Anthony. Ang mananampalataya, sabay-sabay nga natin pong basahin, ang mananampalataya ni Kristo ay napakong kasama ni Kristo, inilibing na kasama ni Kristo, nabuhay na mag-uli kasama ni Kristo, upang mamuhay siya kasama ni Kristo at maghari ring kasama ni Kristo. Kita nyo kung saan tayo sinamahan ng Panginoon? Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, kasama natin ang Panginoon. Hanggang sa langit, kasama natin ang Diyos. Kaya paniwala natin na, kasama natin ang Diyos. Pwede ba natin palakpakan natin, Panginoon? Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang nangako sa amin na hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan man. At permanente po ang pakikisama ninyo sa amin. Nagpapasalamat po kami at ina-acknowledge po namin ang inyong presensya at magagawa sa aming mga buhay, sa mga sirkumstansya namin, sa mga problema. Alam po namin, bawat tao ay merong mga pangangailangan in time of need. Naglagay na po kayo ng pwede naming lapitan ang trono ng iyong biyaya. Kaya naririto kami, mga kapatid na naririto, na nagdadala, Panginoon, ng mga kahilingan para sa iyo. Lumalapit upang tumanggap ng habag, ng awa, ng pagmamahal, ng biyaya buhat sa iyo. Bawat isa po sa kanila na naririto na nais at nagnanais na mailagay, ano man ito, anxiety man ito, worries, burdens, problems, anything na pwede naming madala sa paanan mo. Sabi doon, cast all our anxiety unto you because you cares for us. Nagpapasalamat po kami sapagkat kayo ang Diyos na nagmamalasakit at hindi mo po kalooban na magbuhat kami, maging atubili kami, maging aligaga kami, maging lagi kami nagwo-worry sa mga bagay na hindi naman namin kayang baguhin, Panginoon. Kaya salamat po sa pagmamalasakit niyo sa amin. Inilalagay po namin sa iyong paanan, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang aming mga lahat, Panginoon. Ito man ay financial, ito man ay sakit, karamdaman, mahirap man, sabi ng doktor na maalis, pero wala pong imposible sa inyo sapagkat lahat ng uri ng sakit nung kayo nabuhay, ito po ay pinagaling nyo. Kaya maraming salamat po, pwede kaming maglagak, magbaba at magalis ng mga bagay na ito sapagkat hindi lamang ikaw willing, kaya mo pang alisin ito sa aming buhay. Panginoon, sinusuko po namin sa iyo, nire-release po namin sa iyo ang anumang mga kabigatan na pwedeng maka-epekto sa aming mga buhay, Panginoon. Sa aming pag-aaral man ito o anong uri man ito ng problema, Panginoon. Maraming salamat. Relational man ito sa aming mga mahal sa buhay, mga problemang sa loob ng tahanan. Lord, maraming salamat po sapagkat kayo po ang Diyos na nagbibigay at kumikilos sa gitna ng aming tahanan. Kundi hindi kayo nakatira sa aming bahay, nakatira pa kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong ginagawa at gagawin pa. Kapiling at kasama namin kayo, Panginoon. Kaya hindi kami matatakot sapagkat kami ay nakasandig, nakasalalay sa matapat mong pangako sa amin na kahit kailan ay hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan lang. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Tayo po ay magko-communion.